Maayong adlaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw, magandang gabi sa lahat ng nakarinig, nakikinig sa message na ito. Welcome po sa ating video presentation message na patuloy po nating ginagawa dahil ito po yung alam natin na makatulong sa ating mga kapwa mananampalataya para po sa pagkaing spiritual. Ito po si Pastor Danny Gumira. Patuloy ko po itong ginagawa dahil ito po ang alam ko na makatulong po sa bawat isa. Ngayon po sa umagang ito, sana po ay nasa mabuting kalagayan bawat isa mula po sa aking puso, sa aking asawa sa Pastor Emilit, sa aming anak si Abigail. Binabati ko po ang lahat ng at ang aking panalangin ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Again, buksan po natin ating puso at pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-usapan sa araw na ito, mga kapatid, ay patungkol po sa Jesus mission. Ano po ba ang mission ni Jesus? Dahil siya po ay galing sa langit, bumaba sa lupa, at ano pong gusto niya na i-accomplish at ano po ang gusto niyang gawin. Titingnan po natin sa banal na kasulatan upang makita po natin, mga kapatid, dahil ang mga tao sa mundo ito ay abala sa mga bagay makamundo at ang mga religious people ay busy-busy sa pagbigay ng kanilang posisyon at disposition kung ano ang sino ang tama at ano ang totoo. Batingnan po natin yung pong purpose of Jesus Christ, why He came here on earth, mga kapatid. Bakit po siya ay nandito? So, sabi po dito, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, no? Ito po yung nakasulat sa banal na kasulatan that he is trustworthy, seeing that deserves full acceptance. Ito po yung matibay na mapagkatiwalaang statement of the Lord na kailangan po nating tanggapin, deserves full of acceptance. Christ came in the world into the world to save sinners. Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito para iligtas yung mga kasalanan, yung mga taong makasalanan. Iligtas po yung po ang pinakamalinaw na statement sa Bible na ang sabi po dito ay deserves full acceptance. Kailangan po nating tanggapin. Ito po yung mapagkatiwalaang statement of the Lord na kailangan po nating tanggapin na, mga kapatid, pumarito po ang Panginoon, miani si Kristo Jesus kalibutan aron sa pagluwas mga makasasala. That's maging malinaw po yan na hindi po si Jesus pumunta sa lupa at nagtayo ng religion. Si Jesus po ay pumunta sa lupa para iligtas ang kasalanan. Mga kapatid, ito po yun ang statement na kailangan po nating tanggapin. In Luke chapter 2 verse 11, sabi po nga ng Bible, mga kapatid, na yung pong anghel ang unang nag-announce sa pagdating ni Jesus sa mundong ito 2,000 years ago, that in the town of David a Savior has been born for you, to you. Sa lungsod ni David na tao ang inyong manluluwas. Sino yung manluluwas? Si Kristo nga Ginoo. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Sino yung Savior? He is Christ the Lord. So yung pong layunin at yung gustong gawin ni Jesus sa mundong ito ay iligtas lahat ng makasalanan. So mga kapatid, ito po yung katotohanan. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. Lahat po ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 5 verse 12, lahat po ay nagkasala. In other words, tayong lahat ay ang pinuntahan ni Jesus sa mundong ito. Tayong lahat, ikaw at ako, ang pinuntahan ni Jesus upang iligtas dahil ang tao po ay papunta na ang tao sa impyerno dahil sa kasalanan. Dahil isa lang po ang dahilan ng tao ay mapahamak sa impyerno dahil po sa kasalanan. At tayo pong lahat ay nagiging makasalanan because dahil po sa ginawa ni Adan. At pangalawa po, ang katotohanan at tayo po ay nagkasala. Tayo po ay gumagawa ng kasalanan sa isip, sa salita, kahit sa ating ginagawa. Kaya po ay pinuntahan tayo ng Panginoong Jesucristo upang iligtas tayo mula doon sa kasalanan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makauwi po tayo sa langit in God's perfect time. So ma-divert po ang ating destination
papuntang impyerno dahil sa kasalanan. Ngayon, dahil kay Kristo, tayo po'y mapunta papuntang langit. Kailangan lang po nating sumunod kang Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, ito yung mission ni Jesus. But gusto ko pong patunayan sa inyo sa banal na kasulatan, lahat ng mga kapatiran, na si Jesus ay hindi pa po siya nagkatawang tao, ay nandito na po si Jesus sa mundong ito. Sabi po ng Luke chapter 10 verse 18, Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. No? So nandito na po si Jesus sa lupa, dito na po siya sa mundong ito, bago pa ihulog si Satan. Kaya sabi ni Jesus, nakita ko si Satanas nahulog parang kidlat galing po sa langit. Mga kapatid, in Isaiah chapter 14 verse 12, sabi po ng Bible, pinatunayan po ni Prophet Isaiah na how you have fallen from heaven, paano ka na nahulog. Pero dito sa mundong ito, matagal na pong panahon yan. O morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth. Hinulog siya. Pero kaya nga nandito na si Jesus sa lupa kasi nakita niya yung pagkahulog ni Satan, mga kapatid, galing sa langit. Ngayon po, sabi po nga ni Jesus, before Jesus, I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Hindi pa nga isinilang si Abraham, nandito na si Jesus sa lupa. Kaya nga hindi maintindihan ito at hindi matanggap sa mga religious people. Galit na galit ang mga religious people dahil hindi nila maunawaan at hindi nila maintindihan na bago pa ipinanganak si Abraham, nandito na si Jesus. Kailang His Spirit, because He is God, siya po'y during that time, hindi pa siya nagkatawang tao. Pero nandito na po siya by His Spirit, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Ezekiel 28 verse 17, your heart become proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. Hinulog si Satanas dahil sa kaniyang kayabangan, dahil sa kaniyang proud heart, dahil sa kaniyang garbo, hinulog si Satanas. Kaya mga kapatid, gusto kong linawin na nandito na si Jesus sa lupa, dito na po siya sa mundong ito bago pa dumating si Lucifer, si Satan sa mundong ito. Kasi nakita niya paano siya hinulog. Yun ang statement ni Jesus na kailangan paniwalaan at kayang tanggapin. Kaya nga lang, bakit nga po siya nagpakatao? Bakit po siya nagkatawang tao? Ano po ba ang kanyang misyon? Yun po ang gusto kong i-share sa bawat isa para maintindihan natin at ma-appreciate natin yung pong pagdating ni Jesus sa mundong ito, mga kapatid. Amen? So si Jesus po ay Diyos nga nagpakatao. Siya po ay Diyos nagkatawang tao. Gusto ko pong patunayan sa Bible at tanggapin mo man at hindi, ito po yung sinabi ng Bible at napakadali pong gawin ito. Ang ating gawin ito ay tanggapin at paniwalaan. Sabi po ng John chapter 1, sabayan niyo po ako at basahin. Sabi po ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. The Word was God, Dios ang pulong. Tingnan niyo po sa John chapter 1 verse 14. Pagdating po sa John chapter 1 verse 14, ang pulong na himong tao. Ang pulong Dios, ang pulong na himong tao. Kaya nga, ang legal na paraan at katanggap-tanggap na paraan paano ang pulong ay Diyos nagiging tao. Kaya po siya isinilang sa isang virgin na babae. Isinilang po siya sa isang ni Santa Maria dahil during the time si Santa Maria ang virgin niya nakita ng Diyos na karapat-dapat na dumaan ang Panginoong Jesucristo para maging legal na tao. Kaya ang pulong na himong tao, mipuyo uban kanamo, puno sa grasya o kamaturan, nakita namo ang iyang himaya, ang himaya sa iyang anak, sa iyang nadawat, nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak. Si Saint John po ang nagpatotoo dito that ang pulong na himong tao mipuyo uban kanamo. During the time si Saint John po ang nagsalita na ang pulong Diyos sa John 1, ang pulong Diyos, mga kapatid, din ang pulong na himong tao. Bakit po siya naging tao? Kasi may mission po siyang gawin. Ito po yung sabi ng, tingnan po natin Titus 2:13. Sa lahat ng hindi naniwala si Kristo ay Diyos, ay itong verse ang magbigay sa atin ng enlightenment na kailangan lang pong tanggapin, kailangan paniwalaan, kailangan lang po mga kapatid. Huwag na gawin pa natin argument dahil nasulat po sa Biblia. At kahit tingnan nyo sa Biblia, ito na po. Kaya lang mga religious people gagawa ng
ng dahilan upang takpan ang kanilang maling pananampalataya, maling doktrina. But sinabi po sa Bible, Titus 2:13, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios o manluluwas nga si Hesus Kristo, no? The appearing of our great God, Jesus Christ. Our great God and Savior, Jesus Christ. Titus 2:13. Ito po yung nakasulat sa Biblia. Kahit hindi po kayang takpan ang katotohanan sa anumang mga tinatawag doon sa ibang tao, crazy doctrine, mga kapatid. Ang sabi po ng 1 John 1, 1 John 5:20, na sayod usab kita nga miyani ang anak sa Dios ug mihatag kanatong salabutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon, kinabuhi nga dayon. Sa 1 John 5:20, ito pa nasulat sa Biblia, He is the true God. He is the true God and eternal life, mga kapatid. Ito po yung nasulat. Kailang nagpakatao siya dahil may mission. Gusto ko lang pong daanan na siya po Diyos at bumaba sa lupa at nagkatawang tao, sinilang ni Santa Maria dahil may mission. Yung pong mission ang gusto nating tumbukin. Subalit tingnan po natin saan siya galing. Ano po ang kanyang katayuan na kailangan po nating tanggapin at paniwalaan, mga kapatid. Amen. Ngayon, si Jesus Christ ay Diyos nga nagpakatao. In Philippians chapter 2 verse 5 to 8, angayan ninyong batunan ang batasan nga gibatunan ni Kristo nga mao kini, no? Angayan natong kailangan nating uh, i-adapt, mga kapatid. Bisan siya Dios, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Sinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang uh, katungod, mga igsoon, no? Gingon di biyaan niya iyang katungod, no? Mga kapatid, gibiyaan niya katungod og nahimong usa ka ulipon, natawo siya sama kasagaran, natawo siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross. Ito yung na kailangan nating i-adapt, mga kapatid, no, yung ugali ni Kristo bilang tao nandito sa mundo, dito sa mundong ibabaw, na i-adapt natin. Siya po'y pero alam niyo po, siya po ay Diyos nga nagkatawang tao. Amen po. At yung ugali niya, ang kanyang ginagawa, yun ang i-adapt natin. Amen po. So, ulitin ko po, siya po ay Diyos at bumaba sa lupa dahil, mga kapatid, dahil itong lahat ng bagay, ito ay programa ng Diyos. Siya po ay nagkatawang tao dahil mayroon po siyang gustong gawin. Ang ibig sabihin, may mission po ang ating Panginoon. Amen. Amen po. The mission of Jesus. Number one. Ito po yung number one. Jesus' mission, number one, ay to save sinners. Iligtas po lahat ng makasalanan. At sabihin ko po ulit, Romans chapter 3, Romans 3:23, Romans chapter 5 verse 12, lahat ng tao ay nagkasala. We are all sinners. Kaya po, para to simplify everything, ang Diyos sa langit bumaba sa lupa at nagkatawang tao para puntahan tayo at i-secure tayo upang hindi ho tayo mapahamak sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ang kailangan lang po, sabi ng Biblia, ay sumampalataya tayo sa Kanya at sundin natin ang Kanyang ginagawa. Matthew 1:21, she will give birth to a son. Ito yung pong statement ng angel. Kinausap po si Joseph. At ang sabi po ng angel, and you are to give him the name Jesus. So ang angel po talagang nagbigay ng pangalan doon kay Joseph, na ito yung pangalan ibigay mo sa bata na sinapupunan ng iyong asawa, ano yung mapapangasawa, si Mary. Ito yung pangalan ibigay mo dahil ang ibig sabihin ng Jesus, for he will save his people from their sins. Because Jesus is Savior.
Christ is God. Gusto ko pong linawin yun. Christ is Spirit. Christ is the Anointed One. Christ is God, mga kapatid. In John 3:17, for God did not send His Son, Jesus Christ, into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Because the mission of Jesus is to save sinners. And mga kapatid, kung hindi po natin i-acknowledge na tayo'y makasalanan, so hindi mo kailangan si Jesus. Kung pili mo ay kung hindi mo i-acknowledge. Kailang ang katotohanan ay manatiling katotohanan, lahat ng tayo'y nagkasala, ikaw at ako'y makasalanan. So in other words, kailangan mo si Jesus upang iligtas ho tayo mula sa kasalanan. Amen po. Amen po. To God be the glory. Ako po'y nakatanggap ng habag at biyaya ng Diyos. Ay dati rin ako po'y makasalanan, na ako po'y naramdaman at na-experience ko po yung kapatawaran ng Diyos, at ako po'y nagsumikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat I'm not perfect, pero nagsumikap po ako dahil gusto ko pong sundin at gusto ko pong i-adapt yung pong ginagawa at yung pong ugali ng Panginoong Hesus, na ayon sa Biblia ay batunan ninyo ang batasan nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini, mga kapatid. Amen. Ngayon po, isa sa mission po ni Jesus is to save sinners. Iligtas po ang makasalanan. Ngayon po, ang tanong ko po sa lahat ay nagkaroon na po ba tayo ng kaligtasan? Mga kapatid, pag wala pa, hindi pa malinaw sa iyo ang iyong kaligtasan, gusto ko rin pong linawin. Kailan mo linawin yan? Sa kanalang pag namatay ang tao, paano po natin ikunik ang buhay natin kay Lord pag namatay na tayo? So ngayon pa lang dapat ay maikunik na po ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo. Ito yung sabi ng Biblia, how to be saved. Paano ba po ba tayo magkaroon ng kaligtasan ayon po sa banal na kasulatan? Simple po, Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. Malinaw pong sinabi sa Biblia, tayo po'y magkaroon ng kaligtasan pag tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi nga po ng Bible, this is not from yourselves, hindi galing sa iyong sarili. Ang kaligtasan ay hindi galing sa iyong sarili, ito ay galing sa Diyos, at matanggap po natin, ma-enjoy po natin sa magitan ng panampalataya. Not by works, hindi po ito galing sa bunga ng iyong ginagawa. Not by works, dahil it is a gift of God. It is the gift of God, mga kapatid. Hindi po ito bunga ng iyong ginagawa. Ang salvation, mga kapatid, it is the gift of God, so that no one can boast. Parang walang taong magmayabang at hindi natin ipagmayabang. Kaya po ang salvation ay regalo ng Diyos. Kailangan lang pong sumampalataya. Ngayon po, pag sumampalataya tayo, doon po mag-umpisa, mga kapatid, ang totoong buhay. Dahil mayroon na po tayong opportunity at kailangan po nating ipakita at patunayan na tayo po sumampalataya sa Kanya. Kaya pag gawin po natin yan, magbago po ang takbo ng ating buhay, mga kapatid. Amen po. Simply po, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Jesus, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Bakit? Pag tayo po ay sumampalataya, mga kapatid, kasi bibigyan ho tayo ng salvation, bibigyan ho tayo ng eternal life, bibigyan ho tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, in 1 John chapter 5 verse 12, ang midawat sa anak, that is Jesus, may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Kaya po, pag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, kailangan natin siyang tanggapin sa ating puso, at given na po yan. Pag sumampalataya po tayo ng totohanan sa Kanya, so tatanggapin po natin siya sa ating puso. Ang sabi po ng unang Juan 5:12, 1 John 5:12, ay pagkalauban po tayo ng eternal life, buhay na walang hanggan. Ang taong ayaw tumanggap sa Panginoong Hesus ay wala po siyang buhay na walang hanggan, hindi po siya pinagkalooban, so hindi po siya saved, hindi po siya ligtas, dahil yung eternal life, buhay na walang hanggan, that is our salvation. So mga kapatid, so dalawa lang po talaga, mayroon po siyang eternal life o wala. Ang ibig sabihin doon, tinanggap niya si Jesus o wala. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, buhay po natin, so mayroon po tayo ng eternal life. And I tell you the truth, mga kapatid, sa lahat na makinig sa message na ito,
pag tinanggap mo si Lord sa puso mo, hindi po mahina si Lord. Siya po'y makapangyarihan. Na pag siya po'y tinanggap sa ating puso, mayroon pong magandang bagay na mangyayari sa ating buhay. Dahil tayo po'y maapektuhan, tayo po'y mahawa sa character of God. Bakit? Siya po'y, hindi po siya mahina, siya po'y makapangyarihan. Kung walang nagbago sa buhay natin, ibig sabihin, baka tayo po'y nagsimpatiya lang sa Panginoon po, hindi po talaga natin siya tinanggap sa ating puso kung hindi po nagbago ang buhay natin. Bakit po? Pag pumasok po si Lord sa puso natin, of course, ang dami pong magandang bagay na pwedeng mag-improve sa buhay natin. Kaya po, ang tanong dito ay tinanggap po ba natin ang Panginoong Hesus o hindi? Kung tinanggap po natin, mga kapatid, at anong nangyari sa buhay natin, hindi man po ibig sabihin na tinanggap ko po si Jesus, Pastor, pero sinantabi ko lang siya sa gilid ng aking puso. Ako pa rin ang nasunod. Hindi, pag tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso ng totohanan, of course, God is great, God is powerful. Po siya po talaga ang magdadrive sa buhay natin kung tinanggap natin. Baka, mga kapatid, hindi pa natin tinanggap. Dito kasi ang labanan eh. Baka hindi pa natin tinanggap. Baka sinabi natin, maya-maya na, mamaya na lang. Saka na lang, naniwala na tayo, pero hindi pa natin siya tinanggap sa buhay natin. Kasi kung tinanggap po natin at wala po talagang ibang paraan, kailangan po tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay para magkaroon ho tayo ng buhay na may Panginoon, may Kristo sa puso. Jesus Christ plus faith, nimo, plus faith equals salvation. Jesus Christ plus yung cross doon. Dahil namatay si Jesus sa cross, kabayaran ng kasalanan. Pag naniwala po tayo at sumampalataya tayo sa ating puso, tinanggap natin siya, magkaroon tayo ng eternal life, magkaroon tayo ng kaligtasan o salvation in our lives. Iyon po ang sabi po ng Biblia at sana maintindihan niyo po mga kapatid. Amen? Pwede ho bang palakpakan po natin si Lord? Amen? So ito po ay malinaw na sinabi ng Biblia na i-guide ho tayo sa tamang hakbang upang magkaroon po tayo ng maayos na connection at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Ang malungkot lang po mga kapatid, nandun ho tayo, sumunod na ho tayo sa religion. Doon ho tayo sa mga religious people na hindi naman po nagbasa ng Biblia. At doon po tayo sumunod at mga kapatid, malaki po talaga ang percentage na tayo po ay mawala at na maligaw sa buhay sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo dahil iisa lang po ang daan papuntang langit. Jesus sabi ni Jesus, I am the way, not the many ways, but I am the only way, says the Lord, that no one comes to the Father except by me, says the Lord. Mga kapatid, amen. So gusto ko pong linawin sa inyo in Hebrews chapter 2 verse 3. Tingnan niyo po. In Hebrews chapter 2 verse 3, unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad ining dakong kaluwasan nga Ginoo mismo may unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog niini, that is ang iyang mga apostles, disciples kaniyang nagpamatuod niini. The writer of Hebrews is Saint Leo Possible and Saint Paul, mga kapatid. Ngayon, gusto kong linawin sa inyo. Una sa lahat, ayusin mo ang iyong kaligtasan. Klaruhin mo, linawin mo ang iyong kaligtasan. Dahil mayroon pong punishment ang nakaatang sa tao. Dili makalikay sa silot. Mayroon pong punishment naghihintay sa tao pag hindi po natin ayusin, linawin, klaruhin ang salvation ng ating buhay. At wala pong ibang salvation. Mga kapatid, wala po sa religion, na kay Kristo po. Ayusin natin yung connection natin sa ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Una sa lahat, bago tayo maging busy sa anumang mga bagay na gagawin natin sa mundong ito, sa ating mga pangarap, sa ganito, linawin muna. Mga kapatid, linawin muna yung salvation. Ayusin muna, klaruhin muna. Dahil ang sabi po ng Hebrews chapter 2 verse 3, hindi po si Pastor Danny ang nagsalita, mga kapatid, kundi ang nagsalita po dito is ang Biblia. Mga kapatid, kung bibigyan po natin ng pansin sa English to, how can we escape the wrath of God if we neglect such a great salvation which was pronounced by the Lord first and confirmed to those who heard him? Yun po ang sabi ng Bible. O sa ibang translation, how can we escape the punishment of God if we neglect such a great salvation, if we neglect great salvation from the Lord? So, mga kapatid, first, ayusin mo yung kaligtasan mo. Kung sa Bisaya pang sigurista kang nga tao, siguro ang imong kaluwasan, una sa tanan. Amen po ba? O ngayon, ito po yung sabi ng Biblia. Ako, sabi ng John 15:5 ng John 15:5, Jesus said,
I am the true vine, you are the branches. Ako ang punuan sa paskamo ang sanga. Ang magpabilin kanako, ako diha kaniya. Ang magpabilin kanako, ako diha kaniya. Pag tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo, huwag na po tayong humiwalay sa Kanya. Pag hindi po tayo humiwalay sa Kanya, tayo po'y manatili sa Kanya, si Lord po'y manatili sa atin. Buhay. Ang sabi po ng Biblia, magkaroon po ng productivity ang buhay natin. Mamunga kag daghan, mamunga tag daghan. Magkaroon po ng effectiveness and productivity ang buhay natin sa lahat natin gagawin. Dahil sabi ng Jesus, without me you can do nothing. Kung wala ako, wala ka may mahimo. A simple illustration gusto pong ipakita sa inyo mga kapatid. Jesus plus ikaw at ako equals mamungag daghan. Yun po ang sabi ng Biblia. Tingnan niyo po ulit. Examine niyo po ng husto ang John 15 verse 5. Jesus Christ plus ikaw at ako. Jesus plus ikaw. Jesus plus ako, ikaw. Equals mamungag daghan. Kung tanggalin natin si Jesus, tanggalin natin ikaw at ako. Equals walay mahimo kung wala si Jesus. So kulang ang tao. Walang variable kung sa mathematics pa. Walang variable, mga kapatid. Kailangan mo si Jesus. Gusto kong linawin sa lahat ng makarinig sa message nito, kailangan mo si Jesus. Then, sabi ni Jesus, magkaroon po ng bunga ang buhay natin. Ngayon, gusto kitang tanungin, marami ka nang nagawa sa mundong ito, marami ka nang accomplishments sa mundong ito, but anong accomplishment mo sa kingdom of God? Anong nagawa mo pag-usapan natin ang kingdom of God? Wala. Dahil wala si Kristo sa puso natin. So, kailangan po natin tanggapin si Kristo. Gusto ko pong linawin, pagtanggapin po natin si Kristo sa puso natin, marami kang ma-accomplish for the glory of God in His kingdom, in His ministry. Si Pastor Danny, gusto ko pong linawin sa inyo, to God be the glory. Hindi lang po na may nagawa ako for the kingdom of God in His ministry. Ako po ay pinagpala ng Diyos nang nagkaroon po ako ng Kristo sa buhay ko. Hindi ko na po binigyan ng emphasis ang religion. Ang binigyan ko po ng emphasis sa buhay ko, yung relasyon ko sa ating Panginoon. Ako po'y pinagpala at ako po'y nagkaroon ng accomplishment in His ministry, in His kingdom. Marami pong buhay na nabago. Marami pong buhay nagkaroon ng magandang direction ng ako po'y sumunod sa ating Panginoon. That's the great mission of Jesus here on earth. Mga kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo ang sabi ni Lord, if you remain in me, pag tinanggap po natin ang Panginoong Kristo, huwag na po tayong humiwalay kay Lord. Sabi ni Jesus, if you remain in me and my words remain in you. Hindi po dito nabanggit ang religion. If you remain in me, says the Lord, and my words remain in you, you can ask whatever you wish and it will be given unto you. Ang mga pangutana nga ngay ni mong tubagon, wala ba kita ma-disconnect kay Jesus? Kasi si Jesus nagtanong, if you remain in me, if you remain in me. Baka dumistansya ho tayo kay Lord dahil sa mga problema, dahil sa mga ano-ano mang bagay. O kumusta yung atong personal na relasyon kay Lord? Wala ba kita mibiya kaniya o matagal na nating tinalikuran si Lord dahil sa mga bagay sa mundong ito? Ito po ay katanungan, mga kapatid. Alam niyo po, gusto ko pong linawin siya bago po magtapos. 6 po itong mission ni Jesus sa mundong ito. Una po, ang mission ni Jesus is to save sinners. Number 2 po ay gusto ko pong linaw to open the way to prosperity. Gusto ko pong ipakita yan. Kailang dugtungan ko po ito by next Sunday. Abangan niyo po ito. Mga kapatid, mayroon pa itong number 3 to open the way to heaven. To number 4, to set us free from the attacks of the devil. And number 5, to show Himself for us to follow. Number 6, to break the spirit of unproductivity. Gusto niyo pong maintindihan ito, please pakinggan niyo po ito sa sunod. Mayroon po itong karugtong sa sunod. Dahil mga kapatid, ipaunawa ko po ito sa lahat ng in biblical point of view. Amen? So, ngayon po, dito muna ako magtapos. Sino po dito sa lahat ng makarinig sa message na ito na hindi malinaw sa iyo ang iyong relasyon sa Panginoon? Hindi malinaw sa iyo ang iyong salvation. Can you lift up your hands to the Lord and close your eyes? Please, lift up your hands to the Lord and close your eyes. Sumunod muna kayo sa maikling prayer na ito.
buksan mo yung puso. Tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Hindi po pinag-usapang religion dito. Pinag-usapan dito yung salvation natin. Can you close your eyes and can you lift up your hands to the Lord? Please. And just repeat after me for this simple prayer. Sabihin natin, Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa buhay ko. Panginoon, pumasok po kayo sa aking puso dahil naniwala po ako sa iyong salita. Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang Diyos, hari ng aking buhay. Salamat po na ang aking pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Susunod po ako sa iyo dahil ako po ay naniwala sa iyo at tumanggap sa iyo. Baguhin niyo po ang buhay ko na ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ako lang po manalangin. Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan, bawat isa, patungan mo ng iyong kamay at ipadama mo sa kanya ang iyong kapangyarihan, yung banal na Espiritu. Lord, in Jesus' name, Father, I pray that you'll bless sa lahat ng tumanggap sa iyo at mag-umpisa na po ng pagandang buhay niya. Kasama ka, Panginoon. Dalangin ko po, in Jesus' name. Amen. God bless po, God bless po, God bless, God bless, God bless. At sundan niyo po ito sa next Sunday dahil meron po itong karugtong, mayroon po kasing 6 na mission si Lord. Bakit siya ay nagkatawang tao? Number 1 lang po yan, to save sinners. Amen. God bless po, God bless, God bless.